Tama po ba yung narinig ko? Parang may dumaan na pandesal, ano? Oo anak, pandesal nga yung sinisigaw sa labas. Gusto mo ba? Ibibili kita. Ako na po ang lalabas para hindi na maistorbo ang pagluluto ninyo ng almusal. Ay, sige. Napakahilig mo talaga sa tinapay. Manang-mana ka talaga sa mami mo. Oy, habulin mo na baka lumayo pa. Opo! Nagmamadaling lumabas ng bahay si Mara para habulin ang lalaki naglalako ng pandesal. Habol tingin naman sa kanya ang kapitbahay na si Aling Tessie na kanina pa nagdidilig ng halaman sa bakuran ng kanilang bahay. Mula nang lumipat si Mara sa lugar na yon, ay araw-araw nang nagmamatsyag sa kanya ang ginang na para bang isang detective na naghahanap ng matibay na ebidensya sa kasong hawak niya. Pandesal! Manong! Pagbilin po ng pandesal. Dito po! 20 pesos lang pong pandesal, Manong. Yung medyo tostado po, ha? Uy! Maring Minda! Ikaw pala! Bakit ka napatawag? Ano ka mo? Sinundan mo ang walang hiya mong anak kasi nakipagkita sa lalaking may asawa na? Talaga naman ang mga kabataan ngayon, hindi na nag-iisip. Wala nang pakialam kung may masisirang pamilya. Basta ang mahalaga sa kanila ay pera. Aba, kung ayaw magpapigil ang anak mo, sabunutan mo mare. Kaladkarin mo pa uwi nang magtino. Kaysa naman ang pamilya ninyo ang kinakaladkad niya sa kahihiyan. O siya sige, pumunta ka lang dito kapag kailangan mo ng kausap ha. Ibababa ko na itong phone. Itong si Aling Tessie, para-paraan talaga sa pagpaparinig. Ang tanda-tanda na wala pa rin pinagkatandaan. Akala niya, hindi ko napapansin na sagad siya sa pagkachismosa. Mara! Inabutan mo ba yung nagtitinda ng pandesal? Nakabili ka ba? Opo, Daddy! Nakabili ako! Ay, hiling mo pumasok ka na rito. Nakapagluto na ako. Kain na tayo. Nandyan na po! Tama, bagay na bagay ang pandesal sa mainit na kape. Naku po! Itong mga higad na ito, paano kayo nagkaroon ng 2 higad dito sa rosas na tanim ko? Mukhang naglalandian pa talaga sila. Ang aga-aga eh. Walang pinipiling oras. Talaga naman. Kung pwede ko lang kayong lunurin sa insecticides, ginawa ko na. Kaso, mamamatay naman ang halaman ko. Ay nako, ganyan talagang mga peste. Nakakamatay ng mga gusto lang mabuhay na masaya. Magandang umaga ho, Aling Tessie. Tuwing umaga na lang ho kayong mainit ang ulo Kung hindi mga peste sa halaman ninyo, mga kalat at basura naman ang inaaway nyo dyan. Malinis naman ho Yung bahay at bakuran nyo, may problema ho ba kayo? Ako? May problema? Naku, wala akong problema. Maliit na bagay lang ang mga pesting ito. Madaling gawa ng paraan para mamatay. Ang malaking problema talaga sa buhay, Ineng, ay yung taong hindi alam na nagiging peste na sila sa buhay ng ibang tao. Tama ho kayo, problema nga yun. Sino ho ba ang tinutukoy ninyo? Bakit hindi na lang po ninyo diretsuhin? Kausapin niyo po na maayos kesa nagpaparinig ho kayo dyan. Hindi matatapos ang gulo kapag ganyan. Lalo hong lalaki. Parang apoy na ginagatungan ng tuyong kahoy. Nako, wala naman akong pinaparinggan din eh. Sadya naman talagang may higa dito sa tanim kong rosas. Halika, silipin mo, tignan mo, halika. Pero wag mong lalapitan at baka matalsikan ka ng balahibo. Madadagdagan ang kati mo sa katawan. Ho? Anong kati sa katawan ang sinasabi ninyo? Diba? May skin problem ka? Ay kung hindi, ano ang tawag mo dyan? Sa rashes sa balat mo. Ito ho bang pamumula sa leeg at dibdib ko? Binigyan ho kasi ako ng daddy ng pabango Kaso nagka-allergy ho ako. Sayang nga at mabango pa naman yon. Ibibigay ko na lang ho pala sa anak ninyong si Abby. Di ho ba? At mahilig siya sa pabango. Ha? Paano mo namang nalaman na mahilig sa pabango ang anak ko? Narinig ko ho nung isang araw na nag-aaway silang magkapatid.
Kasi nauubos po ni Abby yung pabango ng kuya niya. Kaya ibibigay ko na lang ho sa kanya yung pabango ko na ibinigay ni Daddy. Kesa naman matambak lang. Naku, wag na, Iha. Baka magalit ang daddy mo. Hindi pinamimigay ang ibinigay na. Baka pagsimulan niyo yan ng pag-aaway at selos. Ayoko yung masangkot sa gulo. Hayaan mo nang mamaho si Abby. At makulit naman talaga yun eh. May pera yun. Kuripot lang talagang ibili ang sarili. Ganyan ho ba? Hindi naman po magagalit si Daddy at hindi po siya seloso. Naku, kahit na. Sige na, pumasok ka na at kanina ka pa tinatawag, di ba? Mag-aalmusal pa yata kayo. Oo nga ho. Sige ho, Aling Tessie, papasok na po ako. Sige, pagsilbihan mo ng mabuti at palagi mong lambingin ang daddy mo ha? Naku, kaya si Abby ko, hinihigpitan ko talaga pagdating sa lalaki. Kasi baka makabingwit ng pamilyado na. Naku, mahirap na. Ang higad na sumisira sa magandang samahan ng mag-asawa ay dapat malagas ang balahibo. Damhin ang sariling kate at magsugat ang katawan nang sa gayon ay kusang bumitaw. Bagamat narinig ni Mara ang pagbulong ni Aling Tessie, ay hindi niya na ito pinatulan. Ayaw na kasi niyang maulit ang nangyaring gulo sa pinanggalingang lugar. Kumalat doon ang chismis na sugar daddy niya ang sariling ama na si Tony. Dahil mabait at hindi palaaway si Mara, lumipat na lamang siya ng lugar para makaiwas sa gulo. Mara, nasan ka na ba? Lumalamig na ang kape. Daddy! Andito na po ako! Oh, bakit ang tagal mo? Kinausap ko po kasi si Aling Tessie. Paano, nagpaparinig na naman kasi. Mula po nung lumipat ako sa lugar na to, napansin ko palagi siya nagmamatsyag sa akin. Huwag mo na siyang pansinin. Ang mga kagaya niyang chismosa ang salot sa lipunan. Kaya maraming nasisirang pamilya dahil sa pagkakalat nila ng maling impormasyon. Kaya nga po kinausap ko siya, Dad. Kaya lang ang gaga. Hindi umaamin sa mga parinig niya. Hindi pa ako nagtatagal dito mukhang may magkakalat na naman ng chismis tungkol sa atin. Ang hilig nila magkalat ng maling kwento. Hindi muna magtanong kung totoo yun. Kaya nga ako umalis dun sa dati kong inuupahan dahil wala na akong peace of mind. Mukhang mauulit pa yata ang nangyari dun ha. Pasensya ka na anak ha, kung nadadamay ka pa sa problema ko. Nagugulo ko pa ang buhay mo. Hindi ka dapat nasasangkot sa problema ko Dad, pamilya ho tayo. Dalawa na nga lang po tayong magkasama Hindi pa ba tayo magdadamayan? Hindi niyo naman po kasalanan ang nangyari. Ang mga chismosa ang nagpapakalat na sugar daddy kita. Dahil sa pagiging malambing natin sa isa't isa, binigyan na nila lang masamang kahulugan. Ni hindi man lang sila magtanong kung magkaano-ano po ba tayo. Hayaan mo't kakausapin ko mamaya si Tessie. Hindi ako papayag na hanggang dito iinsultuhin ka ng mga tao. Sa pagkakataong ito, pagtatanggol kita anak. Hindi ho, Dad. Ako na pong bahala sa kanya. Kung nagagawa niya akong paglaruan, pues, sasakyan ko paglalaro niya. Pati itong simpleng allergy ko sa pabango nakikita niya, humanda siya sa akin. Anak, hindi ka na dapat nagpapadala sa kalokohan ng babaeng niyo. Dapat sa kanya kinukumpronta para matigil na sa kalokohan niya. Wag po, ako na pong bahala. Ipapahiya ko talaga siya. Basta oras lang na kumalat ang chismis na binubuo niya sa lugar na to, humanda siya sa akin. Sa pagkapahiya niya, hindi na siya makakalabas ng bahay. Ay, kung ano man ang pinaplano mo, wag mo na ituloy. Mukhang hindi maganda yan. Baka ikaw lang ang mamroblema sa huli. Ay, sige na. Kumain na lang tayo. Tumango na lamang si Mara sa sinabi ng kanyang ama. Pero buo na sa isip niya ang planong paglaruan ng kapitbahay nila. Mula ng araw na yon, lahat ng pagpaparinig na ginagawa ni Aling Tessie sa kanya ay sinasadya niyang gawin para maniwala ang ginang na talagang totoo ang sinasabi nito. Uy, Mara! Saan ka pupunta? Bakit parang balot na balot ka? Nilalagnat ka ba? Opo, medyo masama nga pong pakiramdam ko. Pupunta lang po ako sa talipapa para bumili po ng lulutuing ulam. Naku,
alagaan mong sarili mo ha. Mahirap magkasakit kapag mag-isa lang. Pasensya ka na sa itatanong ko ha, pero wala ka bang pamilya, magulang, kapatid? Kasi pansin ko, lagi kang mag-isa sa inuupahan mong bahay. Namatay po si mami nung pinanganak ako. Nag-iisa lang po akong anak ng mami at daddy ko. Nasaan ang tatay mo? Ayun, may sarili na po siyang pamilya. Ganun ba? Yung sugar daddy ko po, nasa pamilya po niya. Minsan lang po talaga siyang pumunta rito kapag nakakatakas sa asawa. Alam niyo na. Naku, ikaw na bata ka. Sinisira mo ang buhay mo. Alam mo naman palang may pamilya ng lalaking yun. Bakit ka pa kumakabit? Ay syempre, dahil po sa pera. Ha? Ganun lang po yun, Aling Tessie. Tanggap ko po, nakabit ako. At mas mahalaga ang pamilya nila. Pera lang po ang habol ko sa kanya, no? Pumupunta lang po siya dito kapag magdadala ng pera sa akin. Tapos, ngayong nagkakasakit ka, walang nag-aalaga sa'yo. Hindi naman sa pananakot ha. Kaso, ipatingin mo sa doktor ang sakit mong yan. Ilang araw na kitang nakikitang ganyan ang itsura mo. Balot na balot ang katawan mo ng sweater at pajama. Ako ang nahihirapan sa'yo, Neng. Magpa-check up ka na ha. Alam mo naman ang mga babaero, nagdadala sila ng sakit. Concern lang ako sa'yo, Iha. Sige ho. Salamat ho sa payo ninyo. Alis ho muna ako. Bibili lang po ako ng ulam. Sige. Si Raul, talagang matanda mo. Parang gusto niya akong sabihan na nahawa ng sakit na dala ni Daddy. Si Raul, dapat talaga sa kanya pinuputulan ng dila. Ilang araw ang lumipas. Hindi na pinapatulog si Mara ng pangangate dahil sa rashes ng kanyang katawan. Hindi niya namamalayan na kahit tulog ay nakakamot niya ito. Nagising siya ng alanganing oras dahil humapdi na ang mga sugat na kanyang kinamot. Ano to? Nakamot ko ng sobra kaya nagtutugo na. Nasaan na ba yung pamahid ko? Nakaubos na ako ng ilang cream pero lalong lumalala ha? Kailang palitan ako ng brand. Bakit kaya ayaw gumaling? Kahit ang lagnat ko, pabalik-balik na rin. Ano bang nangyayari sa akin? Habang ginagamot ang sarili, ay naisipan niyang tawagan ng ama. Kaagad namang sinagot ni Tony ang tawag ng anak dahil sa pag-iisip na baka importante ang tawag nito. Bihira kasing tumawag si Mara dahil makaitong independent. At kapag tumawag ay madalas dahil sa pag-aalala. Oh anak, bakit napatawag ka? Alanganing oras na. Anong problema? Bakit gising ka pa? Dad, yung rashes ko po parang lumalala kasi sobrang kate. Hindi na po tumatalab yung cream. Tsaka parang wala na ring epekto yung gamot na ibinigay ng doktor. Ay, ganun ba? Ay, sige, pupuntahan kita bukas. Sasamahan kita magpatingin uli sa ibang doktor. Tiisin mo lang muna, anak ha. Huwag mong kakamutin. Nakamot ko nga po kaya dumudugo na. Ngayon naman ang hapdi-hapdi na. Parang nanunuot sa laman ko yung magkahalong kate at hapdi ng sugat. Ano ba ito nangyayari sa akin, Dad? Natatakot po ako. Ay, sige. Pupuntahan na kita dyan ngayon. Hintayin mo ako. Pero di ba nasa site ka po ngayon? Malayo pa naman yan dito. Baka makatulog lang kayo habang nagmamaneho dahil sa pagod. Matitiis ko pa naman po ito, Daddy. Bukas na lang po kayo pumunta. Oh, sige anak. Basta, huwag mong kamutin ng kamutin ha. Opo. Pagkatapos nilang mag-usap ay nakaramdam ng kilabot si Mara. Dahil sa malamig na hangin pumapasok sa nakabukas niyang bintana. Kaagad siyang lumapit doon para isarado yun. Pero lalo siyang kininabutan nang makarinig ng boses na parabang bumubulong. Nanunuot sa kanyang pandinig ang boses na parang nagsasagawa ng orasyon.
Inilibot niya ang paningin sa paligid. Pero tahimik at wala namang tao sa labas. Kahit ang mga kapitbahay ay payapang natutulog. Pero ang tahimik na gabi ay panakanak ang binubulabog ng ilang alulong na mga asong gala. Nakakatakot naman ang mga asong nun. Bakit pa sila umaalulong? Ngayon pa talaga umalulong kung kailang malalim at tahimik na ang gabi. Teka, bukas pa pala ang ilaw sa isang kwarto ng bahay ni Aling Tessie. Gising pa kaya ang bruha? Ano naman kaya ang kwentong binubuo ng tsismosang yun ngayon? Wala talagang pinipiling oras Ibang klase talaga. Matapos niyang gamutin ang mga sugat, ay pinilit na niyang makatulog. Habang nahihimbing siya, ay gising na gising naman si Aling Tessie. Dahil kinakausap niyang bisitang dumating ng alanganing oras sa kanyang bahay. Bakit ganitong oras ka naman dumating? Ang sarap na ng tulog ko kaya, Beth. Nang istorbo ka pa talaga? Hindi ako pwedeng pumunta kapag araw, di ba? Gusto mong mahuli ako ni Tony. Alam mo, umiiwas ako sa gulo. Ikaw na nga ang nadidihado sa sitwasyon nyo. Ikaw pa talaga ang umiiwas? Kung tutuusin pwede mo nga silang sugurin, di ba? Ikaw ang mas may karapatan sa asawa mo. Bakit ikaw ang nagtatago? Basta. Pabayaan mo na ako sa desisyon ko sa buhay. Hindi kasi ako mapakali kaya ako nagpunta rito. Kumusta na ang pinagagawa ko sa'yo? May balita na ba, ha? Aba, oo naman. Di ba nga at palagi naman kitang tinatawagan para ibalita sa iyo ang nangyayari sa dalawang yon. Alam mo ha, ang swerte-swerte mo kasi dito sila lumipat. Yung batang yun, hindi na ako mahihirapang magpalipad hangin sa kanya. Ano na nangyayari? Di natural. Kumakapit na nga ang barang kay Mara. Ako pa ba? Ang husay ko kayang mambabarang. Kaya huwag ka na mag-alala. Kapag ganyang mang-aagaw ng asawa, dapat talaga tinuturuan ng leksyon yan. Kailangan talaga mawala ang babaeng yan sa buhay ko. Leche siya. Dahil sa kanya, hindi na naniniwala si Tony sa akin. Nasulsulan kasi niya. Pati mga anak ko hindi na nabibigyan ng sustento. Talaga palang matindi ang ugali ng Mara na yun. Ano? Na-brainwash ng husto niya talaga ang asawa mo? Hayaan mo. Masasaan ba at luluhod yan sa'yo at hihingi ng tawad? Maghihiwalay sila at babalik sa'yo ang asawa mo. Dahil kung hindi siya bibitaw, mamamatay siya. Basta, balitaan mo ko palagi sa mga ganap, ha? Oo naman, ano ka ba? Ako to. Kanina nga, bago ka dumating, ay katatapos ko lang magsagawa ng ritual sa kanya. Bumulong ako sa hangin at ipinadala ko sa kanya. Mas lalala ng sakit niya at makakaranas na siya ng mga hallucination dahil padadalan ko pa ng mga ilusyon. Gising man siya o tulog. Gusto ko yan. Huwag mo siyang patayin agad, ha? Baliwin mo lang para hindi na niya makontrol si Tony. Yun talaga ang dapat sa mga kabit. Pinakakate ang buong katawan hanggang magsugat-sugat ng magtanda. Ang bata-bata pa niya, marami pang magagandang mangyayari sa buhay niya. Pero ba't mas pinili pang maging kabit at manira ng pamilya? Ang tapang pa nga niya nang sabihin niya sa akin na pera lang naman daw ang habol niya kay Tony mo. Ha? Ibig sabihin kapag ubos na ang pera ni Tony, iiwan na rin niya? Aba, talaga namang walang yasya, no? Tingnan na lang natin kung magagawa pa niyang bilugin ang ulo ng asawa ko. Kapag hindi na siya mapapakinabangan, alam kong babalik din si Tony sa akin. Mula high school ay matalik ng magkaibigan sina Beth at Tessie. Alam ni Beth ang sekreto ng pamilya ni Tessie na mula sila sa angkan ng mga mambabarang. Pero kahit na ipinagtapat ni Tessie ang lihim niya sa kaibigan, ay hindi ito natakot at hindi siya nito iniwan. Tanging si Beth lamang ang nanatili sa tabi ni Tessie
Kahit pa sumabog ang sekretong yun dahil sa pagkamatay ng isang lalaking kinulam ng kanyang lola. Dahil doon ay nagpasya si Tessie na iwan ang kanilang lugar para maisalba ang sarili mula sa pang-iinsulto ng mga tao. Pero hindi nawala ng koneksyon ng magkaibigan sa isa't isa. At lalo pang pinagtibay ng lumapit si Beth kay Tessie para ilabas ang saloobin na inagaw ng isang batang babae ang kanyang asawa na nagkataong naging kapitbahay naman itong huli. Kinabukasan magang nagdilig ng halaman si Tessie para makasagap ng balita kay Mara. Naku, bakit kaya hindi na lumalabas ng bahay si Mara? Hindi naman sobrang lala ng ginawa ko sa kanya. Hindi pa naman yun nakakamatay. Baka nahihiya na siyang ibaladra sa mga tao ang pangit ng itsura. Ay, teka, si Tony yun Bakit kaya nagmamadali siya? Tony! Sandali! Tony! Oh, Tessie. May kailangan ka ba? Nagmamadali kasi ako eh. Ano kasi, ganito kasi yon. Napansin ko nga na nagmamadali ka. Bakit? May problema ba? Ay, wala naman. Dadalawin ko lang si Mara. Ay, oo nga pala. Pansin ko, alam mo, ilang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay. Nag-aalala nga ako Mabuti na lang dumating ka. Bakit ba kasi hindi ka umuwi ng madalas? Malayo kasi yung trabaho ko eh. Naka-stay in ako sa site dahil akong bantay doon. Ganun ba? Puntahan mo na kaagad si Mara. Baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Huling pag-uusap namin ay balot na balot siya ng damit at nilalagnat daw siya. Ha? Ganun ba? Ay, sige, maiwan na kita ha. Sige lang. Puntahan mo na siya at baka kailangan ka na niya. Kapag may problema at kailangan mo ng tulong, nandito lang ako ha. Sige, salamat. Sige! Nagmamadaling pumasok si Tony sa loob ng bahay at hinanap niya kaagad si Mara. Nakita niya ito sa loob ng sariling silid at nakaharap sa salamin. Puro lahat nagsasalita na mag-isa. Dito ba sa sakit lang? Pinaglalaruan ako. Nahihirapan ako. Mara? Anak? Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Diyos ko, anong ginawa mo sa sarili mo? Sinugatan mo ba sarili mo, ha? Daddy! Tingnan mo ang itsura ko! Puro sugat ang mukha ko! Kanina, may pumasok na paniki dito sa bahay. Paniki? Inatake niya ako. Pinagkakalmot niya ako. Galit na galit siya sa akin. Anak, ano ba sinasabi mo? Wala namang sugat ang mukha mo, ha? Ang braso mo lang tsaka leg hanggang kinamot mo pa ng kinamot ang rashes mo. Sinabi ko nang huwag mong kakamutin, di ba? Daddy! Bakit hindi mo nakikita mga kalmot sa mukha ko? Tingnan mo sa salamin. Ang dami kong sugat. Anak, huminahon ka. Hindi ka siguro nakatulog na maayos kagabi kaya ka nagkakaganyan. Sobrang stress ka na sa trabaho. Kahit dito ka sa bahay nagtatrabaho, may stress ka kasi hindi ka naman lumalabas. Hindi ka na gumagala. Alam kong minana mo ang pagiging workaholic ko. Pero magkaiba tayo ng trabaho, anak. Virtual assistant ang trabaho mo. Kailangan mong huminga. Hindi po. Hindi to tungkol sa trabaho, Dad. May sumasalbahe po sa akin. Ano? Ano bang sinasabi mo? Talagang sobrang stress ka lang. Magpahinga ka na muna. Matulog ka. Sige na. Babantayan kita. Pagkagising mo, dadaling kita sa doktor, ha? Ayoko na sa doktor. Ano? Hindi naman ako gumagaling doon, Daddy. Hindi naman nila ako mapapagaling. Huminahon ka lang, anak. Huwag kang magwala. Ayun. Ha? Tingnan niyo sa bintana, Daddy. Ang alin? May higad na gumagapang. Papunta siya sa akin. Yan ang dahilan ng mga kati-kati ko. Daddy! Patayin mo ang higad na yan. Mara! Anak, wala namang higad Walang kahit ano dito sa kwarto mo. Tinignan ko na wala naman talaga. Tama na ang pagwawalan. Tama na yan.
Dahil hindi mapatigil ni Tony ang anak sa pagwawala at pagsigaw, nagawa niya itong sampalin. Dahil doon ay natigilan si Mara at huminahon. Nang muli niyang makita ang ama, ay mabilis siyang yumakap dito ng mahigpit, saka umiyak. Inalo ni Tony ang anak hanggang sa makatulog ito. Nagluluto siya ng lugaw sa kusina nang marinig niyang nagsusuka si Mara sa silid. Dali-dali siyang tumakbo para tignan ang anak. Mara, anak! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit kulay berdeng likido? Sinusuka mo! Ano ba ang kinain mo, ha? Daddy, ang sakit po sa tiyan ko. Tulungan mo ako. Hindi ko na po kaya. O sige, dadalhin na kita sa ospital ngayon. Halika na! Marahan niyang inalalayan ng anak hanggang sa maisakay niya ito sa kanyang kotse. Bago niya paandarin ang sasakyan, ay nahapyawan niya ng tingin si Tessie na nasa bakuran nila. Matalim ang tingin ito sa kanilang mag-ama. Kapansin-pansin din ang paggalaw ng mga labi ng babae na parabang umuusal ng orasyon. Muling nabaling ang tingin ni Tony sa kanyang anak nang magsuka ito at may kasama ng maliit na uod. Naglaki ang kanyang mga mata sa nakita. Doon niya naisipang dalhin sa albularyo ang anak dahil alam niyang hindi na ito mapapagaling ng doktor. Binabarang ang anak mo. Ano? Barang? Sino may gawa? At bakit naman niya babarangin ang anak ko? Mabait na bata si Mara. Imposibleng may kaaway siya. At saka palagi siyang nasa loob lang ng bahay. Paano mangyayari ang sinasabi niyo, Ka Odel? Base dito sa pagtatawas ko sa kanya, galit ang dahilan ng barang. Gusto siyang pahirapan. Kakaibang barang na isinagawa sa kanya dahil idinadaan sa palipadhangin ng orasyon. Anong ibig niyo sabihin? Ang mangbabarang na ito ay kaya magpadala ng sakit sa biktima niya sa pamamagitan ng pagpaparinig o pasaring. Ang bawat salitang binibitiwan niya ay may kakibat na sumpa. Akalain mo lang na pinaparinggan ka, pero isinusumpa ka na pala. Wala akong kilalang gagawa sa kanya ng bagay na ito. Pero sa dami ng mga nagalit sa akin, nadama yung anak ko. Siya ang nagpasa ng lahat ng pang-aalipusta ng mga tao. Baka ang gumawa ay si... Pero ayoko magsabi ng pangalan. Hindi rin ako sigurado. Ano po ba ang pwede natin gawin? Mapapagaling ko siya. Pero pwedeng ibalik ko niyang barang at mas matindi pa ang mangyayari. Meron pang isang pwedeng gawin para mahinto ng pagpapahirap na sa dalagang ito. Ay sabihin niyo, ano ang pwede natin gawin? Ibabalik natin ang barang na ginawa niya sa anak mo. Para kung magsasagawa uli siya ng ritual, sa kanya mismo didiretso ang sumpa. At isa pa, malalaman natin kung sino talaga nagpapahirap sa kanya. Ay sige po, Ka Odel, gawin niyo po yan. Gusto ko rin malaman kung sino nagpapahirap sa anak ko. At sa oras na malaman ko, humanda siya sa akin. Hindi ko siya mapapatawad. Isinagawa ng albularyo ang panggagamot kay Mara at ang pagbabalik ng barang sa gumawa nito. Pagkatapos ay binigyan niya ang dalaga ng pangontrang medalyon para hindi na siya muli pang saktan nito. Pinayuhan sila na makiramdam at magmatsyag sa paligid dahil sa tingin ni Ka Odel ay malapit lamang sa kanila ang gumagawa ng barang kay Mara. Dahil sa payo ng albularyo sa mag-ama, naging palamasid sila sa mga kapitbahay. Mara, kamusta ka na? Mukhang nagiging maayos na ang lagay mo, ha? Oho, lahat naman ho ng sakit nagagamot, di ba? Pero may mga sakit na hindi natural. Ha? Anong ibig mong sabihin? May mga tao po kasi na naghahangad na magkasakit at mamatay ang ibang tao dahil sa makasariling desisyon sa buhay. Di ho ba? At mali ang ganun? Naniniwala po ba kayo sa karma? Ha? Kasi alam nyo, bumabalik talaga sa tao
Kung ano man ang ginawa niya, mas matindi pa ang balik. Ikaw naman, kinamusta lang kita, ang dami mo nang sinabi. Nagkasakit ka lang, parang naging makata ka na ngayon, ha? Pero alam mo ha, masaya ako at gumagaling na ang rashes mo. Mahusay ang doktor na pinuntahan mo. Kaya, alagaan mo na ang sarili mo, Mara. Ang paggaling, hindi lang yan nakukuha sa gamot. Dapat magbago rin para tuloy-tuloy ang paggaling. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Wala ho. Mag-ingat po kayo sa binibitiwan ninyong salita. Tingnan ninyong mabuti kung saan tatama. Baka hindi na yung target ninyo ang kinakapitan niyan. Sige ho pasok na ho ako sa bahay. Lumabas lang naman po ako para bumili ng ulam. Hindi kasi nakapagluto ang sugar daddy ko eh. Lokong bata to ha. Alam kong sa albularyo ka pumunta. Akala mo ba tuluyan ka ng gagaling sa ginawa mo? Napahirapan ka na nga. Hindi ka pa rin nagtatanda. Tignan natin kung kakayanin mo pa ang mga susunod kong gagawin. Pagkapasok ni Mara sa loob ng bahay, ay agad niyang isinarado ang pintuan at sinilip sa bintana ang ginang. Bubulong-bulong na naman siya dun. Akala niya yata hindi ko pa alam na siya ang bumarang sa akin. Walang yata talagang matanda ka. Hintayin mo lang at babalik din sa'yo ang ginawa mo sa akin. Triple pa ang magiging paghihirap mo. Ang hilig-hilig mo magpalipad hangin ha? Iihip din pabalik sa'yo ang ritual na ginagawa mo. Hintayin mo lang. Ilang araw na binabantayan ni Mara ang kapitbahay niyang si Tessie. Pero nagtataka siya kung bakit walang nangyayaring kakaiba sa ginang. Napapaisip na siya na baka nga nagkamali lang siya ng akala na may kinalaman nito sa kanyang pagkakasakit. Pero isang gabi, nang muli siyang sumilip sa bintana, may babaeng bumisita kay Tessie. Kahit nakabanda ng bisita para itago ang muka, ay nahapyawan pa rin niya ang itsura nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang babae. Si Tita Beth yun ah. Anong pinagawa niya dun? Magkakilala ba sila? Ilang sandali siyang nag-isip kung pupuntahan ba o hindi ang madrasta. Nang dumating naman ang kanyang ama, dali-dali niya itong sinalubong bago pa makababa ng kotse. Mara, bakit ka tumatakbo? Para kang bata. Daddy, Ano yun? Bakit parang gulat na gulat ka? magkakilala po ba si Tita Beth at si Aling Tessie? Ha? Hindi ko alam. Bakit mo naman naitanong? Hindi naman siya pinakilala ni Beth sa akin. Saka ngayon ko lang nakilala si Tessie kasi kapitbahay mo siya. Bakit ba? Kasi po, kitang-kita ko na dumating si Tita Beth. At ngayon, nandoon sa loob ng bahay ni Aling Tessie. Sigurado ka? Opo, sigurado po ako. Baka nga magkaibigan sila. Hayaan mo na, buhay naman nila yan. Saka di ba, hiniwalayan ko na si Beth. Labas na ako sa buhay niya. Para po kasing may kakaiba kay Tita Beth kanini. Anong kakaiba? Balot na balot po siya. Tinatakpan pa niya ng bandana yung mukha niya. Tapos, nakita ko yung mukha niya na parang mukha na tinubukan ng tigyawat. Ikaw talaga. Kung ano-ano na lang ang pinapansin mo. Tigilan mo na yan, ha? Baka mamaya, magulat na lang ako isang araw, napapaaway ka na kasi naging chismosa ka na rin. Daddy naman. Abangan po natin siya sa paglabas. Tsaka, kung magkaibigan nga sila, bakit parang nagtatago siya? Palingon-lingon pa nga siya kanina sa paligid na parang natatakot na baka may makakita sa kanya. Parang may ginagawang kalokohan. Na-curious tuloy ako. Bayaan mo na sila. Baka sabihin pa niya, naghahabol ako sa kanya pagkatapos ng ilang beses kong pagtataboy sa kanya kahit nagmamakaawa siya. Ay, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Dahil hindi mapakali si Mara,
Panay ang silip niya sa labas ng bintana para tignan kung lumabas na si Beth. Hanggang sa nakita niyang palabas na ito ng bahay ni Tessie. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at sinalubong ang dating madrasta. Gulat na gulat sina Tessie at Beth nang humarang sa harapan nila si Mara. Bakit ka humaharang dyan? Tsaka, bakit gising ka pa? Hating gabi na. Pinamatsagan mo ba ako? Hindi po ah. Bakit naman po kita mamatyagan? Hindi ho ikaw ang sadya ko. Siya ho. Ang babaeng yan ang sadya ko dito. At ano naman ang kailangan mo sa bisita ko, ha? Huwag mo nga siyang harangan. Bakit mo ba siya ginugulo, ha? Mara, tumigil ka! Huwag mong aalisin ang bandana niya! Alam kong ikaw yan, Tita Beth! Huh? Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Maling tanong pala. Dapat, ano ang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang dami mong sugat sa balat at nagnanana pa. Anong sakit ang tumama sa'yo? At teka nga, Ano bang ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, huwag ka nang pumunta rito. Liga, umuwi na tayo. Daddy, sandali lang ho. Nandito na rin naman tayo eh. Magkalinawan na lang tayo dito. Hindi naman na itong mga bata naglalaro ng tagu-taguan eh. Pare-pareho nating alam ang mga nangyayari. Di ba, Tita Beth? Ang kapal talaga ng mukha ng mga kabet. Ikaw ang may gawa nito sa akin, hindi ba? Inagaw mo na nga ang asawa ko. Pinabarang mo pa ako. Walang iya ka. Ako pa talaga ang walang ya? Eh, ikaw nga itong nangaliwa ah. Ikaw ang nanloko sa daddy ko. Tinanggap kita na maging asawa niya, tapos manlalalaki ka lang din pala. Tapos pinakalat mo pa, nakabit ako ng daddy ko para si daddy ang maging masama sa paningin ng mga tao. Anong sinabi mo, Mara? Magkakilala kayo? Tsaka, ano ka mo yun? Daddy, na ibig sabihin ay tatay mo si Tony? At hindi daddy na sugar daddy? Opo! At kayo naman, Aling Tessie. Kaya pala kayo parinig ng parinig sa akin dahil nasusulsulan kayo ng babaeng ito. Kaibigan niyo siya? Bakit kayo nakikipagkaibigan sa sinungaling? Hoy, ikaw Beth! Di bang sabi mo sa akin, inagaw ng batang ito ang asawa mo, ha? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Tapos, inutusan mo pa akong barangin siya? Buisit! Bakit kasi gumaling ka pang babae ka eh? Dapat namatay ka na kagad. Ikaw talagang salo sa buhay ko eh. Halika nga rito, kakalboy Huwag kita! na huwag mong sasaktan ang anak ko, Beth. Magkakalintikan tayo. Hindi na kita pinatulan kahit na nagloko ka pa. Dahil inisip ko ang reputasyon mo. Kahit ako na lang ang mapasama. Alang-alang sa mga anak natin. Pero ang saktan mo si Mara, wala kang karapatan. Dahil hindi mo siya anak. Kaya nga ako nang gagalaiti sa babaeng yan eh. Kasi sinulsulan ka. Kaya hindi ka na nagbibigay ng sustento sa mga anak natin. Hindi ko pinutulan ng sustento ang mga bata, Beth. Hindi ko na talaga pinadaan sa'yo dahil alam kong lulustayin mo. Kilala ko ugali mo. Basta sa pera. Bakit ka naghahabol sa pera? Ha? Hindi ka na ba kayang bigyan ng pera ng lalaki mo? Wala kang pakialam. Mga walang ya kayo. Magsama kayo mag-ama. Pareho kayong walang kwenta. Nagmamadaling umalis si Beth sakay ng inarkila niyang tricycle. Halos matulala si Tessie sa revelasyon na kanyang nalaman. Inanyayahan niya ang mag-ama na pumasok sandali sa kanyang bahay at doon ay makapag-usap ng maayos. Humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa. Wala akong alam sa totoong nangyari. Dahil kaibigan ko si Beth mula pa noong high school kami, kaya siya agad ang pinaniwalaan ko. Patawarin niyo sana ako. Hindi ko naman sinasadya ang pambabarang na ginawa ko sa iyo, Mara. Ayos lang ho sa akin. Kasi gumagaling na ho ako. Sa susunod ho sana bago kayo mambarang, alamin niyo po muna kung anong totoo. Tsaka bakit ho ba kayo nampabarang? Masama ho yun. Mabait naman po kayo, di ba? Alam niyo, matagal na talaga akong huminto sa pambabarang. Nagawa ko lang naman ulit dahil nga kay Beth eh. Dahil sa tagal na namin magkaibigan. Pero hindi ko alam,
kung bakit nagawa pa niyang magsinungaling sa akin at gamitin ako sa pansarili niyang kagustuhan. Mara, Tony, mapatawad niyo sana ako sa nagawa ko sa inyong dalawa. Basta hindi na muling masasaktan ng anak ko. Walang kaso sa akin. Bilang ganti sa nagawa ko, babantayan ko si Mara habang nandito siya. Aalagaan ko siya at ituturing na parang sarili kong anak. Parang kinakabahan po ata ako dun ha. Ha? Baka po kasi... Hindi! Huwag kang matakot, Mara. Hindi na ako uli gagamit ng itim na mahika. Pangako yan. Sige po, hindi po talaga tayo dapat nag-aaway kasi magkapit-bahay po tayo. Tama ka. Mula noon ay naging maayos na ang pamumuhay ni Mara sa lugar na yon. Tinupad ni Tessie ang kanyang pangako na magiging mabuting kapitbahay kay Mara at pinatunayan niyang hindi na siya gagamit pa ng itim na mahika. Pero dahil ilang beses nagmakaawa si Beth sa kanya, pinagaling din niya ito alang-alang sa kanilang pagkakaibigan. Pero doon napatunayan ni Tessie na kahit pala matagal nang magkaibigan, nagkakalamat pa rin ang samahan. Naging madalas nang umuwi si Tony sa bahay na tinutuluyan ni Mara at paminsan-minsan nagpupunta doon ang mga kapatid niya sa ama. Kahit galit siya sa dating madrasta, hindi yun naging dahilan para madamay ang mga kapatid. Naging daan pa yun para lalo silang maging malapit sa isa't isa. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy na nagiging matibay ang kanilang samahan bilang isang pamilya. Habang si Beth ay nagpakalayo-layo na kasama ang bagong kinakasama. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shoutout po tayo kay Normita Legaspi from Cainta, Rizal. Hi kay Riz Magante from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout sa Cato family, Maestrado Alarcon Lubi family, and Lusterio family from Quezon and Muntinlupa. Shoutout sa Gonzaga family, Royo family, at Deloro family. Hi kay Princess De Leon ng Antipolo City. Shoutout kina Riza Joy Dionisio at Arvin Lumba from Guagua, Pampanga. Hi kay Miss Maura from Kuwait. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Shoutout kay Vod Mirador at kay CY galing kay Jackie Loponce. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Hi kay Janet Rimiliosa. Hi kay Jessica Sobremonte. Hi kay Carol Manzano Abrigo galing Kuwait na nasa Nueva Ecija po ngayon. Welcome home, Carol. Hi kay Josefina Velas from Pasig City. Hi kay May Carino from Bacolod City. Hi kay Rosemary from Taiwan. Hi kay Riza Flor from Bahrain. Hi kay Ria Duetes. Hi kay Lay Timbol, isang solid abanger ng Ingkong at Miss Gwen from Toronto, Canada. Salamat, Lay. Shoutout kay Joel Oros from Sydney, Australia, galing kay Maria Oros. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment, at syempre mag-subscribe rin po. Malaking tulong po ang pagsuporta niyo para magpatuloy po ang aming channel. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Bakit? Matising ka mata? Mas ka ng taas. Inanyayahan. May kasis ako! Nabaalala! Di bang puro sugat? Kinamot ba Mario Kinigarski? Inanyayahan niya ang mag-ama sa pumasok. Tapos manlalalala, lalaki ka lang pala. Ang daming manlalalala. Inanyayahan. Ang katawa.